God, I cry by day, but you do not answer, and by night, but find no rest. To you they cried and were saved. In you they trusted and were not put to shame. But I am a worm and not human, scorned by others and despised by the people. In you I was cast from my birth, and since my mother bore me, you have been my God. Do not be far from me, for trouble is near, and there is no one to help. Strongholds of passion surround me. They open wide their mouths at me, but I cannot be For dogs are all around me, a company of evildoers encircles me. They bound my hands and feet. I can count all my bones. They stare and gloat over me. They divide my clothes among themselves, and for my clothing they cast lots. For our hope in Him, let's sing, we praise you, O God. Let us pray to His Son, loving and glorious God. We have gathered here today to celebrate the peace that you have already bestowed upon your people. Raise us today with your peace as you have given it to your disciples, saying, My peace I give you, peace I give you. Let that peace be also in us today as we come together as a community of faith, embracing their commandment to love you and our voice as
Say, peace be with you. Ayan. Kaya welcome po sa ating Peace Sunday. Today is World Peace Sunday. 73 days na lang. Pasko na. Ayan, so Merry Christmas. Marami nang naghahanda para sa ating Pasko 2024. Ayan. So, tumayo na tayo. I-welcome natin ang bawat isa. Sabay awit ng I love you with the love of the Lord. Magkatayo ng isa. Sa love you with the love of the Lord. Magsusunod daw sila ng something indigenous kasi ang emphasis po natin ngayon ay indigenous man. Yan. So, sabi nila daanin na lang sa Borloloy o Gangganjan po na Dominical man. Yan. At matagumpay po na natapos ang kanilang Bible study na hapon. Palapakan naman po natin sila. At pagkatapos po nun ay nagkaroon sila ng physical activity, nagsumba na po sila. Yan. Dito po sa ating NKCS at masaya po na natapos natin ang kanilang Bible study. Yan. So, may announcement po tayo. Kahilingan po ng ating chairman na maiwan po ang mga officers ng council para po sa pag-uusap natin ng ating hosting on October 25-26 for the joint UCM-CWA NLJ meeting. Ito po yung sinasabi natin na we will be catering 150 delegates from 9 conferences. Region 1, Region 2, and doon po magagaling ang mga bisita. So, inaasahan po natin, maiiwan po ang Church Council officers. Mamaya, focus lang po tayo. Hindi po siguro ganun katagalan. Yan po. So, sa Saturday naman po, 9 a.m., ang mga UCM naman po natin ang My Bible Study. Kasama po dito, may announcement po ang mga UCM. Si Sir Floyd po. Sir Floyd, dapat ng basketball di Kalman. Doon sa kanilang sports fest na hapon. Kumusta po kayo? Domingo. Orang kay nagsaksakit ibagbagini na nakamag-sport fest, Silikal Mante, Santo Domingo, Alicia, para nagsahan na. So, makikita kayo kada Domingo. And then, ako nga ron, kalma, report na pa, environment, masapak net, the first family sport fest in UCM.
first family's purpose, kaya at Santo Domingo, enhance for festivities start by registration of the different congregation chapter, followed by a socialization and a divine service after. At 9 o'clock, the morning 12 o'clock, about games, basketball, badminton, and then 12 o'clock to 1 o'clock, dance time. 1 o'clock to 5 o'clock, concentration of all games. And then 6 o'clock to 7 o'clock, your time, 7:30 to around 10 o'clock in the evening, empowerment of youth here, the program and presentation and testimonies. Ma'am Teresa Padolina and Sir Manuel Alejandro shared their testimonies here at the Jai as Santo Domingo. Sir, ma'am, thank you. Sir Teo, Sir Terabi. And then after that, after the testimonies and presentation, awarding of celebrities of four Thanksgiving. The first family is purpose of the United Church that why not? A very successful and a colorful celebration. Lastly, I would like to extend my warm thanks and gratitude and appreciation to the following Sir Salcedo, Joseph Laga, Edgar Juan, Pastor Carlos Laga, Matt Salcedo, and Ma'am Melissa Padolina, and Sir Manuel Alejandro. Thank you, and this blessed Sunday all of us. Palakpakan tayo, tiyusin yan. Ayan. So, ang plan iti CWA, katpunada, itong magpasti hosting tayo si tayo na CWA. Kasi very busy si CWA for this 150 delegates na panag-host tayo. Alam mo na yan ang nakapsat. Next Sunday po, ang celebration natin ng ating Harvest Festival. Sabay na rin po ang ating Indigenous Month celebration. Yan. So, 20 na po yan, next Sunday. So, nakakero po sa siyam ang ating altar. Yan. So, mga siya, inaasahan po namin ang inyong initiative para sa ating Indigenous Month celebration and Harvest Festival. And pwede po tayong magsuot ng Indigenous attire on Sunday. Yan po. So, wala na po pang announcement, mga siyam natin or siwaya. Batiin po natin ang mga may karawan sa linggo ito. Gray Marie Sinique, Magiliw Balinga, Gio de Guzman, Ian Michael Salvador, Nelly Joy Gambala, Steven Tanya, Marimar Riturco, Rizel Arlene Agpawa. Awitan po natin sila ng happy birthday. Maligaya po na ng dahon po sa amin. Confession. Our loving and merciful God is calling each one of us, saying, "Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest." Yet we prefer to go away from God, choose it in a darkness and chaos that about our shortcomings and sin. Therefore, let us come before God with humble hearts and allow Jesus' healing and grace and mercy to bring us peace and rest. In silent prayer, let us confess everything before God.
manalangin tayo. Aming Diyos, ang makapangyarihan, mapagmahal, at palagi nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga anak mo. Narito po, O Lord God, ang mga panalangin ginawa ng aking mga kapatid para sa confession at inaangkin namin, Panginoon, ang dakilang pagpapatawad. Lord Jesus, narito rin po ang panalangin para sa mga pamilya, para sa pangangailangan, para sa mga nanay at tatay na nagtatrabaho para sa kanilang mga anak upang matupad ang kanilang mga pangarap. Pagpalain mo nga po, Panginoon, ang mga CWS o Lord God, mga UCM, lalong-lalo na yung mga nasa kabataan pa, nagpapaaral pa, Panginoon, 50s and 60s above. Palain mo po sila ng kalakasan na magawa po nila yung lahat ng kanilang gawain. Pagpalain mo rin po ang ating simbahan sa pagganap namin sa aming ministeryo, sa mga ministries na binigay mo para sa CROs, para sa UCM, CWM, CYEM, at CYM. Maraming salamat po sa pagbibigay mo ng kasiyahan sa kanila, sa pagtupad nila, sa kanilang tungkulin na mag-uplift, O Lord God, ng mga UCM. Palayan mo po sila, kung po silang pamamayaan. Tulungan mo po ang aming mga kapuli. Mula po dito sa harapan, hanggang doon sa likuran, na nananalangin sa iyo at lumalapit upang ang kanilang mga ministries ay magkaroon ng buhay, upang ang kanilang mga ginagawa, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, sa kanilang mga opisina, sa kanilang mga eskwelahan, ay maging makulay at maging para sa iyo ito. Ama namin sa langit, anumang kanilang mga trabaho sa mga sandali ito, magpalain mo po ito. Tulungan mo po ang aking mga kapatid na maiaplit ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga buhay. Huwag mo po silang pababayaan, magpatuloy na kumapit sa dakilang pangalan mo. Sa government pa sila nagtatrabaho. Meron man silang mga sariling enterprises sa Lord God. Bless them mightily, O Lord Jesus. Hayaan mo magkaroon sila ng kaligayahan habang sila umaganap ng kanilang mga trabaho. Palagin mo po ang aming mga anak, nandito man sa Pilipinas o nasa ibang bansa, naman ang kanilang mga pangarap. Panginoon, pagpalain mo po sila. Pagpalain mo rin po ang lahat ng mga Kristiyanong sumasamba sa panahon ito. Ikaw po ang aming pag-asa at wala nang iba. Pagpalain mo po ang aming mga bishops, ang aming Jensen, ang mga trabaho na ginamit mo sa Kanya. Ikaw po yung magbibigay ng victory sa Lord God. Sa lahat ng mga clergy katulad ko, Panginoon, na nagsaserve sa iyo, sa iba pang church workers, O Lord God, na inawat mo upang magsilbi sa iyo. Pagpapala po, mabuting puso, Panginoon, hayaan mo maging pagpapala kami para sa ibang tao. Inataas mo namin sa iyo ang aming mga sakit sa aming mga katawan. Panginoon, maging mga simple manito o nasa balik na ng nasa balik na ng karamdaman at humihiling sa iyo, Panginoon, pagalingin mo. O simple man ito, Panginoon, nagpapagaling man sila sa atmang dako ang aking mga kapatid. You will bless them, Lord God, or the good spirit and the good hearts, O Lord. Hindi mo sila pababayaan, mahihigayan sapagkat magpapatuloy sila sa pagsisilbi sa iyo dahil minamahal mo mga Muslim. Maraming salamat po, Diyos, sa paghawak mo sa aking pagsamba. Sa bawat tutugin, sa bawat awit, sa bawat kahilingan, sa bawat panalangin. Umailan lang po sa iyong harapan ang maging mabaw sa iyo at maging alay namin mula sa aming mga puso. Pagpalain mo nga po ang aming pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen.
verses 10 to 15, and it says, "Seek the Lord and live, or he will sweep through the tribes of Israel, of Joseph like a fire. It will devour them, and Bethel will have no one to quench it. There are those who turn justice into bitterness and cast righteousness to the ground. There are those who hate the one who upholds justice in court and detest the one who tells the truth. You Levite throw tax on the poor and impose a tax on their grave. Therefore, though you have built some stone mansions, you will not live in them. Though you have planted lush vineyards, you will not drink their wine. For I know how many are your offenses and how great your sins. There are those who oppress the innocent and take bribes and deprive the poor of justice in the courts. Therefore, the prudent keep quiet in such times, for the times are evil. Seek good, not evil, that you may live. Then the Lord God Almighty will be with you, just as you say He is. Hate evil, love good, maintain justice in the courts. Perhaps the Lord God Almighty will have mercy on the remnant of Joseph." Ako po si Panginoon siyang pinaibasa sa mga kasunod. Second reading is found in the book of Hebrews, chapter 4, verses 12 to 16. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow, judges the thoughts and attitudes of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered daily before the eyes of Him, to whom we must give account. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who is tempted in every way, just as we are very weak. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Let us now listen to the message through song and the gospel choir. Thank
today is from Mark 10:17 to 31. It says, as Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. You know the commandments. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. You shall not defraud. Honor your father and mother. 20. Teacher, he declared, all these I have kept since I was a boy. Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said. Go, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come and follow me. At this the man's face fell. He went away, said, because he had great wealth. Jesus looked around and said to his disciples, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. The disciples were amazed at his words. But Jesus said again, children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through an eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. The disciples were even more amazed and said to each other, who then can be saved? Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Then Peter spoke up. We have left everything to follow you. Truly I tell you, Jesus replied, no one who has left home, or brothers or sisters, or mother or father, or children or fields, for me and the gospel, will fail to receive 100 times as much in this present age. Homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecutions, and in the age to come, eternal life. But many who are first will be last, and the last first. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Maupo na po tayo. Magandang umaga po mga kapatid ko sa Panginoon. Praise God. Maganda ang inyong mga gising at maganda ang inyong activity, yung mga UCF activity kahapon. Meron lang nakalimot sa akin. Okay po yun. Purihin ang Diyos sa trabaho ng mga UCM. Pagpalain po kayo. At magpatuloy po ang sabi nga sa Santo Domingo, ito yung mga UCF namin, Pastor, hindi agsiskin, sabi nila yun. Eh, tayo rin, no? Pwede na rin natin sabihin, hindi sila agsiskin, individually siya. They are the leaders of our church. Amen? UCM, balakpakan natin ang ating mga sarili UCM. Balakpakan natin ang mga UCM. Ang ating sermong ibabahagi sa mga oras na ito ay ang kayamanan, ang mayayaman, at ang hindi mayaman sa Diyos. Kayamanan nagmumula sa Diyos, kayamanan nagmumula sa mundo ito. Maaari ang definisyon natin ng taong mayaman ay ang nagtataglay ng maraming pag-aari sa lapi at nakakaangat sa kabuhayan. Tingnan niyo nga yung mga katabi natin. Diba? Sila yung mga kahit hindi kumilos ng ilang panahon, yung sinasabing world village, ay hindi magugutom at hindi mag-aalala sa kanilang pangunahing pangangailangan. Karaniwan sa mga kinikilalang mayayaman sa panahon ito ay ibinupuno sa kanilang panahon sa pagninegosyo at paghahanap buhay. No, yung mga teleserye naman, sabi nila, nawawala na ng kaya nagkakaroon ng kwento yung buhay nila. Nawawala ng panahon sa kanilang sarili,
sa pamilya at dun sa mahal sa buhay. Kaya yung mga teleserye, di ba, ang kwento ay nawawalang mga anak. Pero sa totoong buhay naman na siguro ay lalong-lalo na ang mga Kristiyano, no? Na merong ganitong katatayuan sa buhay na inaalagaan nila ang kanilang buong mag-anak. Ayon sa online reference, ang pinakamayamang taong nabubuhay sa panahon nito ay sino? Si Bill Gates. Si Bill Gates ba o meron ng iba? Merong network si Bill Gates noong year 2000, 78.9 billion. Hindi lang natin alam kung ano na ngayon. Wala pa naman nag-update. Mayroong network na gano'ng kalaki, bilyones. Subalit noong 2019, meron daw isang Amazon founder na si Jeff Bezos, kinikilalang wealthiest man in the modern history na mayroong estimated fortune of 131 billion. So kaya hindi pa nakakita. Subalit pa itutuloy na rin pinakamayaman sa bansa yung mga taong nabuhay noon. Merong isang taong may pinakamalaking producer ng gold sa panahon ng malalaki ang demand ng gold. Sino yun? Si Mansa Musa noong 1280 to 1337. No, talagang kurita na gusto yung gold kasi noon. At mga kayamanan hindi halos may paliwanag. No? Kaya maraming nag-gold sa atin no? Gold yung tawag ko, yung buhukay, gold hunting para yumaman. Pero ayon sa Biblia, mga mayayaman sa buhay na ito ay hindi maituturing na mayaman kung hindi sila nananampalataya din. At ang kanilang pag-asa ay ang Panginoong Jesucristo. Ang yaman na hindi nananatili ay hindi tunay na yaman. Ang tumitiwala sa ganitong kayamanan ay hindi tunay na kayamanan. Kaya pinapahayag ng Panginoong Hesus ng mga mayayaman na ang tanging pag-asa ay ang kanilang kayamanan ay mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. At nagtataka nga ang mga alagad sa kanyang mga salita. Datapot si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, mga anak, ay hirap magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga nagsisiasa sa kayamanan. Mayaman lang ba yung mahirap pa pumasok? Mayaman ba yung sinasabi? Ano ba sinabi ng Banal na Kasulatan? Pag mayaman ka, hindi ka papasok sa heaven? Sabi? O anong sabi? Yung nagsisiasa sa kayamanan. No? Yung nagsisiasa sa kayamanan, yung sinabi sa Mark 10:24. Ang mga tao hindi nakalalang lamang ang pag-iisip sa mga bagay na sanlibutan. Yung hindi na nananampalatayang kakayanin ng Panginoon na i-cover sila lahat. No? Kahit yung hindi kasi ang kayamanan na uubos, pero pag tinawala mo yun sa Panginoon, dumadami yun. No? Yun ang gusto ng isipin na ipaisip sa atin ang Banal na Kasulatan. Nasasanggal tayo sa ating Panginoon. Kasi ang mga taong nakalalang lamang ang pag-iisip sa bagay, sa sanlibutan ito ay hindi sa mga bagay na ukol sa langit. Ang kanilang tagumpay ay naging hawahang natamok sa ibabaw ng lupa. Ay katunayan na ibinuhos nila ang kanilang buong panahon at pansin sa mga bagay na material. Ngunit nakalimutan nila ang mga bagay na espiritual o ukol sa Panginoong Diyos. May kwento ko na minsan ang meron akong friend o church mate noon. Milyonaryo na siya. Gawin milyonaryo talaga siya. Nung wala pa siya sa Panginoon, pagde-date siya, para hindi malaman ni Madam na meron siyang kalita, dalhin niya yun sa Hong Kong, gano'n, para hindi malaman naman. Hindi pa kasi nananampalataya si Madam noon. No? Pero nung mga lumakad yung mga araw, napansin niya na iba ng mga Madam, yung asawa niya. Iba ng Madam, bawal naman banggit na, minsan nabanggit ko, may nag-text sa akin, pag binanggit mo si
cellphone. Sabi niya, namangit kayo sa inyo yun. Pero ngayon hindi ko na siya. Sabi niya, pag pala naging Kristiyano ka, dati daw bumabaha ng alak, bumabaha ng ano, pero ngayon bumabaha na ng luha. No? Hindi akalain na ganun pala yung magiging resulta. Lalo na naging na born again o nagbalik sa simbahan ang kanyang asawa. Noong una ko siya nakita, nandito siya sa harapan doon sa church sa Baliwa. Ano lang siya. Magte-testimony pala. Nakasimpleng sandals, naka-t-shirt na mga t-shirt na tunggal. Ganun eh. Tapos, ano siya dito. Nung pumunta siya dito, mataas siya kasi Chinese descent. Guwapo. Nung nagte-testimony siya, hindi ako akalagang luluha siya sa harapan na sinasabi niya na hindi ka pala talaga doon ako naniwala, totoo yung wala na kasulat. Hindi mo pala kapagtiniwalaan ang kayamanan, sabi niya. Totoong ilagay mo kanya, sabi niya. Sa katotohanan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya nung nandun na siya sa Lord, unti-unti siyang siguro nagdahil sa panalangin din ng bawat tao, nakarating kami na. Doon pa kasi kami noon, malilit pa yung mga bata. Hanggang sa mga hotels niya, nakarating kami doon at nagba-Bible study. Walang hindi magba-Bible study sa panahon na itinakda. Sabi niya, hindi pwedeng walang oras ng Bible study. Lahat ng mga engineers niya, sumusunod lahat. Sumusunod lahat. Kaya ang alam niya ay mapagpapala, no? Hindi lamang dahil sa kayamanan, hindi sa kagaalan ng loob. Sabi niya, kapag sumandal ka sa Diyos, mayaman ka na, sumasandal ka sa Diyos, lalo kang pagpapalain. Amen ba yun? Amen. Hindi naman masama na maging mayaman o pagkakan na guminhawa ang buhay. Walang talata sa Biblia na nagsasabing huwag tayong magsikap at huwag ka rin umaman sa buhay na ito. Subalit nagnanasang yumaman sa buhay na ito ay kadalasang nahuhulog sa tukso, lalo na kung nalalayo siya sa kanyang pananampalataya sa Diyos at nagawang ibigin ang salapi o ang kanilang kayamanan ng higit pa sa Diyos. Napakarami na natin nakitang nagpakamatay. Marami pa naman silang pera, bakit nagpakamatay sila? Datapwat ang magsisipagnasang yumaman ay nangangahulog sa tukso at sa sino ng maraming kita, pitang hangal at nakakasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan ng kayamanan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay o nangahulog mula sa pananampalataya at binuhog ang kanilang mga sarili sa maraming mga kalumpayan. Kaya maraming na stress, no? Na marami na nga silang kayamanan, na stress pa sila. Sapagat hindi nila nilalagay sa Panginoon ang kanilang pananampalataya, tinitiwala sa Diyos ang kanilang kalalagayan, lalo na yung pag-angat sa buhay. Kaya noong pa man ay nagtagubilin ng Biblia, huwag natin ibigin ang sanlibutan. At ang bagay na nasa sanlibutan ito, pagkat hindi mananatili ang mga ito, lahat ay mapabawi sa takdang panahon. Maging ang buhay na ito sa kaloob ng Diyos ay tinakdaan. At kung dumating ang araw na itinakda niya para sa atin, maglalagay man tayo ng maraming kayamanang panlupa, ay sino ang makikinabang sa pinaghihirapan? Maaaring positibo yung mga maiiwan natin. Papaano kung naging kamukha, hindi ko naman sinasabing mangyayari sa atin. Meron isang baryo sa Bicol, ang pangalan niya ay Ginsa Ugol, na ano nila ba yun? Kung hindi nga sana ako, kamag-anak ko yung mga nandun, hindi ko rin siguro mabigil, no? Parang baliwala. Pero, yung ate ko, huwag na yung pangalan, Pinilo, siguro. Imperial. Mga Imperial sa Bicol.
sa palengke, sumasama yung mga apo niya, tsaka yung mga anak niya sa abroad yung mga nanay niya. Pero pagbalik niya, hinahanap niya na yung lugar nila. Wala na. Tumabon yung buong bundok doon sa buong baryo. Parang isang magsaysay. Sa magsaysay, tumabon yung pinapinipilit nila yung mga banda dito na may nahukay. Pero doon sa bandang gitna, wala na. Talagang doon na sila nahibig. Sabi niya, ang buhay pala ng tao ay ganoon kaikli. Kailangan pala talaga ay mananampalataya ka. Isang araw daw kasi, isang kwento niya, merong lumilibot doon na hindi siya, wala sa isip na tao, babae. Magsisi kayo at talikdan niyo ang inyong mga kasalanan, sabi daw niya. Binabato nga daw ng mga tao doon yung pinagtatawanan. Magsisi kayo at talikdan niyo ang inyong mga kasalanan. Yung tawag sinasabi niya kumikot. Ayon doon sa mga nagkwento. Hindi ko naman nakita, pero naniniwala naman ako doon sa pinagkwento nila. Merong babala ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung minsan, dumadaan sa joke. Kung minsan naman, dumadaan sa mga taong hindi natin aakalain na magsasabi sa atin kung ano ba ang katotohanan. Kasi mahilig si Lord sa ganon, sa mga disguise. Kasi ang gusto niya yung puso, yung sa puso mo manggagaling ang pagsisisi. Sa puso mo manggagaling yung tunay na pagsamba. Yun lang ang nasabi ko kaya siguro niligtas ka doon, hindi para pakusahan ka naman. Pero hindi ko maipaliwanag sa kanya kung bakit pati mga bata maliliit ay nakasali. So, ang sabi ko sa kanya, may panahon na ibinigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Bubulin natin, hindi dahil nakakaangat tayo o hindi dahil wala tayong problema na katulad ng problema ng iba, ay hindi na tayo pupunta sa pagsamba, magpapasalamat sa Diyos o aawit ng mga awitin sa ating mga bahay o papaalala sa Diyos na tayo ay kanyang mga anak. Pero nakapagsimula naman siya ulit doon sa mga natirang mga anak nila, nakapagsimula naman at naging maganda na naman yung buhay nila. Nasa borderland din sila sa mga oras nila. Kaya nga, sabi, nagtatagubili ng Biblia na kung dumating ang araw na tinakda niya para sa atin, magtaglay tayo ng iba yung pananampalataya. No, sino nga ba naman ang makikinabang? At ang makikinabang sana sa mga pinaghirapan natin ay taglay din ang pananampalataya, kumakapit sa ating Diyos. Gaya ng sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ano ang pakikinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawalan siya ng kanyang buhay? Kung ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ang mawalan ng buhay na tinutukoy dito ay yung mawalan ng pagkakataong maging bahagi ng buhay na walang hanggan. No? Hawakan natin, patibayin natin ang ating pananampalataya. Sapagkat binubungol nga sa pagtataglay ng kayamanan ng ibang kapanlupa na hindi nananatili. Ariin man ang tao ang lahat ng bagay sa sanlibutan, ngunit mawalan man siya ng pagkakataong paglingkuran ng Diyos sa tutubunin ang naging dahilan sa pagkakalikha sa Kanya. Ito man ay walang kabuluhan at ipapahamak. Yung Bible study natin, we are called to serve God. We are called to serve the people of God. Maging servant tayo na kamukha ng ating Diyos. Kaya pinapaya ng Biblia na mag-ingat. Dapat mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Baka makalugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo o patibong silo. Sapagkat gayon darating ang sa kanilang lahat na nananahan sa ibabaw ng lupa. Sa Lucas 21, verse 34 to 35. Kung hindi ang ating tatanungin, ang tunay na mayaman sa paningin ay ang mga taong ang Diyos ay yaong nagsisi.
nagsisiasa sa tunay na kayamanan. Marami sila, maaaring sila ngayon mga walang pag-aari, walang kayamanan, walang ipinagmamalaki sa buhay na ito. Subalit nagtitiwala sila sa Diyos at sa kayamanang ukol sa langit. Sa makatuwid, ibang uri ng kayamanan ang tinataglay ng mga taong ito. Hindi lang yung yaman ang binigay ng Diyos, yung mga binless ni Lord sa atin, no? Kundi yung kayamanang walang hanggan ang wika ng Biblia. Pipili niyo mga minamahal na kapatid. Hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya? Ang tagapagmana ng kahariang pinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya, Santiago 2, verse 5. Kaya't nang dumating ang Diyos sa Kanyang mga lingkod, pinili niya ang mga dukha at walang taglay na kayamanan, sapagkat kayaman ang kanilang tataglayin ay pananampalataya sa Kanya. Ang mga pinili nito ay Kanyang dinala sa loob ng Kanyang bahay, sa mga nagbagay sa loob ng iglesia, awit 65 verse 4 at sa 1 Timothy 3:15. At dahil walang may pagmamalaki sa buhay na ito, inaasahan ng Diyos ang kanilang buong pagpapakababa at pagpapakasakop sa Kanya, gaya ng nangangaya, sapagkat mas dalino ang inyong pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marunong ayon sa laman, kundi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang mamamahal na tao ang tinawag, yung may napagpakumbabang puso, yung mga humble heart ang tinawag. No? Hindi lamang tinatawag na yung mayaman ay minsan tinatawag din mahirap. Kung ang mga alam nila ay hindi ayon sa pananampalataya, ngunit sumagot at pumunta sa Diyos kahit na meron siyang kayamanan o nag-uumpisa pa lang siyang yumaman, ay iniaalay niya ito sa Diyos. Amen ba yun? Oo, ang Panginoon nakakawa. Ang kayamanang taglay ay hindi mawawala, hindi nauubos, hindi maaaring pagtiwalaan yung na hindi mauubos o na hindi ka nakadikit sa Diyos. Sapagkat tumutuloy ito sa mga bagay na ipinagkakaloob sa kanila ng Diyos, na magpapatibay sa kanilang pag-asa sa pananampalataya sa Kanya. No? I-humble natin yung ating sarili, sasabihin natin sa Panginoon, pwede natin ipanalangin. Kung tungkol lang sa wisdom na tungkol sa iyo, ako po'y mahirap doon. Kaya payamanin ko din ako tungkol dun sa wisdom na mayroon sa iyo, Panginoon, upang aking maging mabuting steward ako ng mga kayamanang ibinibigay mo sa akin sa mundo ito. Marami naman tayong mga examples sa mundo ito na hindi nagtiwala sa Panginoon. Kung meron yan dun sa lamdaman. Sabi daw dun sa membro nakwento na ko na yata, wala na namang pangalan. Sabi daw dun sa membro natin, saan ka pupunta? Ay, Amerikano. Where are you going? I will go to the church and to worship God. Ay, for me, there is no God. Only money. Sabi daw dun. Pag hinawakan mo daw yung money ng maayos, hindi mauubos. Pero sa palagay ko, kahit na 80 hectares pa yun, o lagpas pa yata, lagpas pa, sa tuwing aan siya, hindi siya kumikita. Nakikita ko pinangako ng bakit kaya ito? Kaya nga nakwento ng mga tao na ganun daw ang sinasabi sa kanila, ba't nasisimpa? Basta may pera na, okay na. Ganun. Kaya ang ginawa niya, pinakupadala niya. Kasi hindi siya kumita doon sa kanyang Kasi sabi niya, kikita siya pag may pera siya, may puhunan siya. Hindi na ganun. Siguro maaaring pinakita ng Diyos sa kanya na hindi ganun. No, at ang Diyos ang magproproseso sa kanya, sabi nila parang atheist nga siya. Yun ang niya. Na hindi siya nagtitiwa, hindi nga daw din siya naniniwala kung may diablo na susugod sa kanya. No? So atheist nga siya. So, sa mga panahon nito, wala siya doon. Natira
mag-anak at pinapaupa nga nila yun. Hindi, wala pa namang naipukwenta yung mga membro natin na okay na yun. Daloy. Kasi kung okay na, babalik siya doon din. Kasi laki ng lupa yun. Laki ng lupa din na yun. Sa kanila daloy yata. Amen. Praise God. Ganun nga eh. Napakasimpleng sabi nga na ating chairman doon. Oo nga. Nagulat nga ako eh. Sabi niya, hindi ko akalaan parang yung para sa kanya, parang napahiya si Lord doon sa panahon yun, kaya sumagot daw agad siya. Hindi, maraming blessing ang makukuha sa Lord. Sige, susipan na kami. Sabi niya gano'n. Yung pagkapahiya ng gusto niya, parang napahiya daw si Lord sa katatayuan yun, kasi na mas mayaman naman talaga sa kanila yung na yun. Pero nakita nila na ibinabalik ng Diyos sa kanila, ay 2 hectares lang yung nandun sa na yun. Palagi sila nagpapasalamat sa Diyos. Yung Harvest Festival, pinamamalaki yung binibigay nila. Bakit? Kasi nagpapasalamat sila sa Panginoon tungkol sa lupang ibinigay na yon. Sabi nga hulog ng langit yun, pinagkaloob sa kanila sa kanilang mga tao doon sa banda ng Nama. Ang tawag doon sa lugar, Arsinas. Ang pangalan ng lugar. Yung kagandahan ng matatanda noon ay pinagkaloob sa kanila. Kaya naging kanila daw yung lugar na yun. Hindi madadala sa langit, sabi daw nagtiwala sa kanila. Kabaligtaran ng mga mayayaman sa sanlibutan ito. Ang tunay na mayaman sa Diyos, nakalarang ang pag-iisip sa bagay na ukol sa langit. Bukod doon sa kayamanan meron siya. At hindi sa mga bagay na nananatili. Kaya hindi siya madamot. Hindi madamot kasi hindi siya nagtitiwala. Naku, baka maubos. Hindi ganon. Kaya nagsishare niya ang mga bagay na ito, lalong-lalo na sa kanyang pananampalataya, sa pagpapalago at sa paghayo ng misyon sa ating bayan. Ang kanilang pag-iipunan ay kung paano magtaglay ng kayamanan sa langit. Bukod dito, at doon ay walang kakayanan ng mga tama. Nasirahin dito, yung tama yung nakalagay sa kamote. Yung kamote pag maitin, sabi ng mga Tagalog, may tama. Nasisira. Ito ang tunay na kayamanan na dapat nating pagtiwalaan, nakakamit lamang sa pamamagitan ng pagtuloy ng paglalarag ng puso na hanapin at tuparin ang utos ng Diyos sa Ezra 7, verse 10. Dahil dito, pinag-iingatan tayo ng aralin ito na huwag tayong magpadala sa puso. Lalong-lalo na kung tayo ay mayroon ng mga kayamanan. Gaya ng pahayag, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pinagbibilinan ko na huwag magsipang mataas ng pag-iisip, huwag umasa sa kayamanan hindi nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbigay sa ating sagana ang lahat ng mga bagay upang ating ilaga. Yun ang sabi ni Timoteo sa 6, verse 7. Ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmataas, huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi ang Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan upang tayo'y masiyahan. Talastas natin ang ating mga tulong mula sa sakripisyo ng isang lukhang kapatid o sa sakripisyo na mula sa atin ay nililikod upang tumakip sa pangangailangan ng mga banal. Ito yung mga taga-Macedonia upang patuloy na maging maayos ang pangangasiwa at magpatuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos. At kung ito man ay nagawa ng bawat isa, ay makakaasa tayong mayroon tayong garanti sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi iko upang limutin ang inyong mga gawa, ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanilang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang sa kayo'y magsisipaglingkod at ninanasanahin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, nagpapakayaman at gumagawa ng mabuti, maging bukas palad at
matulungin sa kapwa. Sa verse 19, gayon makapag-iimpok din sila para sa matatag na hinaharap at makakamtan din ang tunay na buhay. Amen ba? Amen. Dumating tayo sa mundo na walang dala kahit ano. Mawawala tayo sa mundo na walang tayong dala kahit ano rin. Kaya huwag tayong maging self-centered sa kayamanan dahil sa maaaring mawalan ito sa lahat. Mawalan ka ng oras, hindi pa mawawala yung kayamanan. Kung nandiyan na ngayon na pinagpala ng Diyos. Yung oras natin ang mawawala no? Kung wala tayo sa Panginoon. Kaya magpakayaman sa paggawa ng mabuti, hindi sa pera, maging matulungin sa iba, sa Diyos na ang bahala sa inyong hinaharap. Mas mabuti ang pag-ipon ng nagawang mabuti na kasama ng pag-iipon sa kayamanan nais natin para sa ating mga sarili. Nais naman talaga ni Lord na nag-enjoy tayo Pero huwag tayong mag-enjoy na malayo siya sa atin. Ang tunay na kayamanan at pag-ibig ay nasa Diyos. Kaya maging mapagbigay, gumawa ng mabuti, at laging magkaroon ng oras para sa ating Panginoon. Pagpalain kayo sa ating pakikinig ng kanyang mga salita. Manalangin tayo. Tunay nga po, Diyos, na napakaliwanag na tulong mo sa amin. Maaari kaming magkumahon, maaari kaming magtrabaho para sa aming sarili. Ngunit huwag kaming lalayo sa iyo. Huwag namin ilalayo ang aming pamilya sa iyo. Magpapatuloy na sasamba, mananalangin, magpupulit, magpapasalamat kami. Hindi lamang paglinggo, kundi sa mga araw na ilagda mo sa amin upang kami, Panginoon, ay sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain mo nga po ang aming mga kapatid sa kanilang pakikinig. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong mga salita sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. For the affirmation of faith, let us read the UCCB statement of faith in yung song. They are
Buena po Diyos sa mga nilamitan. Agyaman kami, kadagdag palagod mo, kada kami babalik isa sa o aboy sumanyang na puso ng spiritual na pagkain. Naruwa, pinibay ko na kami ito, ako yung naging pagyaman mo niya, simbolo o aboy mo sa kwarta, na magtulong kahit ng palawa, ikaw ba sa amin, ang aming nilamitan, pagkakaman ay sagot nito, isa rin bibigyan mo, takunan ng pinagka, isida baluin, oray sinuman umay. Amin kami ang aming nanay-namitan, at awagan, tapno ang serpilita. Mami nanay-namitan, isugat ni, at kami na kalayon, sidadaan na halitan na ipagkakayalaman. Tinaga na ang ni Jesus, na kapitilawan ni. Amen. Father, thank you for the celebration of this Sunday. As we leave this place of worship on this feast Sunday, let us open our hearts to the call of peace in our world. Grant us, O God, the revelation of peace. Amen. The world is our life, family, and education. It may be its reconciliation of the day. Grant us, O God, the wisdom to seek understanding and life. Amen. Grant us, O God, the strength to persevere in young adults. Grant us, O God, the grace to live as instruments of your peace to children.
tayong lahat at tayo manalangin. Aming Diyos, tunay nga po na kami nagpapasalamat sa iyo. Dahil binala mo kami dito, nakinig na yung mga salita. Umawit sa iyo, Panginoon, nagkaroon ng mga sariling panalangin na sumasabay sa pastoral prayer, Lord God. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay wonderful feeling po para sa amin na kami ay nakaganap ng aming corporate worship na nais mo para sa bawat isa. Sa tuwing kami magsasama-sama at tinataas ang dakilang pangalan mo, kami natututo sa isa't isa. Sa bawat pagbati, Panginoon, sa bawat pagdama na nais namin sa bawat isa, O Lord God. Maraming salamat sa mga panalangin. Ama namin sa langit, gawin mong maliwanag na ilaw ang aming mga kapatid. Kami lahat doon sa lugar na pinagdadalahan mo sa amin. Panginoon, pagpalain mo nga po ang mga batang na iniaalay sa mga oras na ito. Panginoon, tulungan mo po ang mga magulang biyaya, maging maayos, Panginoon, ang galay ng kanilang mga buhay. Na sila ay makapagtrabaho at nagtitiwala sa dakilang pangalan mo, na hindi sila maaano kung ano man ang mangyayari sa kanilang mga buhay, ano man ang maharap nila. Pagpalain mo po ang batang ito sa kanyang pagdating. Amin po iniaalay siya sa iyo. Kasama po si Biyaya, kasama po si Hiraya. Maraming salamat po sa paghawak mo sa bagong pangalan na ito, sa pangalan ni Jesus. So Lord God, sa aming pag-uwi, Panginoon, tunay nga po na papangyarihin mo ang mga nakasulat na ito sa aming mga kanta. But we may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all our soul. O Master, grant that we may never seek so much to be consoled again, O Lord God. Sa bawat araw na ibinigay mo sa amin, sa pamamagitan naman ng iyong pagpapatawad sa amin sa bawat araw, ay nadarama namin kung paano rin kami magpapatawad sa mga taong nagkaroon, O Lord God, ng hindi mabuting pagkakataon sa aming mga buhay. Tulungan mo kami na maging ilaw ng salibutan ito, nagliliwanag doon sa taong pinagdalahan mo. Maraming salamat po, Diyos, sa pagpapalang na binibigay mo sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Tanggapin ninyo ang pag-ibig ng Diyos, ang kalakasan ng kalooban, ang tunay na pagiging servant, ang pagmamahal sa magulang. Tanggapin ninyo ang pagpapalang, pagmumulan ng lahat ng kabutihan gagawin ninyo sa buong isang linggo ito na naman. Hawakan po, Panginoon, ang buhay namin lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.